Hindi mo na pwedeng akyatin ang ilang hiking spot sa Cordillera dahil sa sunod-sunod na forest fire. Bukod sa mainit na panahon, nagkasunog din daw dahil sa kapabayaan ng mga tao. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Kaliwat kanan ang nababalitang forest fire sa ilang kilalang hiking spots. Kabilang dyan ang Mount Ulap at Mount Kabunian sa Benguet. Meron ding naitala sa Mount Fato at Mount Cupapay sa Mountain Province. Pero ayon sa Department of Natural and Environment Resources o DNR, kombinasyon ng tag-init at man-made activities ang mitya ng sunog sa kabundukan. Nariyan din ang nagbabadyang El Nino. Mahaba na season ng pagtuyot at ang vegetation nga ng kagubatan natin ay nagiging dry na dry, kaya madali siyang magliyag. Marami din po ng mga humanities na nag-focus po ng forest fire. Halimbawa po ay yung pagsusunog ng basura, nagkakandak po ng camping sa kagubatan natin po, ma'am. Yung mga naninigarilyo din na basta-basta nilang itinatapon po yung mga cigarette butts, ma'am. Kaya ang mga otoridad naglatag na ng mga plano sakaling may lumiyab sa bundok. Doon na po sila puputol ng mga branches ng puno, and yun po yung ginagamit nilang pangpagpag or pangpalo sa mga areas po na na merong apoy. So ang tawag po nila doon is swatter. Meron din po tayong heli bucket support, galing naman po to sa Philippine Air Force. Ito po, tubig yung ginagamit, pero from air po siya, and then idadrop po sa area na nasusunog. Sa ngayon, pansamantalang sinuspende muna ng ilang munisipalidad sa Benguet at Mountain Province ang anumang tourism activities ngayong summer. Patuloy rin ang mga programa nila para makarecover ang mga apektadong bundok. Nagkakanda po kami ng tree planting para ma-restore po yung area. May mga iba't ibang agency po na nag-release sa amin ng mga seedlings po para magkandak po sila ng tree planting. Ilang buwan daw madalas inaabot ang forest fire. Kaya paalala ng DNR at Bureau of Fire Protection sa mga aakyat ng bundok, maging maingat sa mga kinikilos. Imagine this small na apoy po or upos ng yosi. Kapag nahulog po natin yan sa tuyong damo, it could lead to a very huge forest fire na po, di ba? So kahit yung ganon kaliit lang po na move para po maprotektahan din po natin yung bundok, and at the same time, yung mga residents po is malaking tulong na. Disiplina, pag-iingat po at responsibilidad po ng bawat isa para hindi po tayo para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng forest fire, lalo na po sa ngayong summer. Mahirap talaga kapag kalikasan na ang kalaban. Kaya huwag kakalimutan ang disiplina sa lahat ng ginagawa. Mga kapatid, Mobile Journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang naitalang sunog sa ilang bundok kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, dun sa mga nabanggit na bundok dun sa report mo, talaga bang kapabayaan ng tao ang dahilan kaya sumiklab ang sunog? Well, Pops Jay, dalawa talaga yung main causes dyan. At syempre, isa nga talaga is yung mga aktibidad or mga kababayaan ng mga tao. So, meron tayong tinatawag na natural phenomenon or natural causes, which is yun nga, yung mga kidlat. O lalo ngayon nga, papalapit na nga yung El Nino, isa yan sa mga dahilan talaga. Pero, isa pa sa nakikita nilang dahilan is yung man-made activities. For example, na lang daw, kasi syempre, may mga hiking spots talaga, Pops Jay, na nagka-camp yung mga turista, no, dahil matagal talaga yung hike. Kaya yung iba, pag kunyari gumagawa ng bonfire, may mga iwan. So, hindi talaga nila naaapula na maayos yung sunog. Pero may mga iba naman daw talaga, for example, yung mga naninigarilyo, hindi rin daw maayos tinatapon yung na lang bigla, walang proper disposal, Pops J. Okay, Ray, gaano katagal ang suspension ng tourism activities dyan sa mga nabanggit ng bundok? Pops J, ilan nga sa mga municipalities ngayon at sinuspend nga yung any na tourism activities nila is yung Itugon, pati itong Apayao. Pero ang sabi kasi, dahil nga Papsi, compared talaga sa mga community fire, itong forest fire talagang matagal siya, ilang buwan ang inaabot. So, until now, until further notice talaga yung pagsususpende. So, hindi natin alam kung hanggang kailan siya magtatagal. Okay, sakali magkaroon ng forest fire habang nasa hiking, anong payo ng mga otoridad?
Yes, Pops, syempre, unang-una daw nilang lapitan, syempre yung mga tour guide nila. Kasi, Pops, ito, bago ka makagawa talaga ng, kumbaga, itinerary, syempre yung mga tour guide, mayroon na silang coordination with DNR and syempre mismo municipality. So, sila na mismo yung tatawag sa 911, pati any mga otoridad na kakailanganin dito. Ano naman ang nakikitang parusa sa mga mapapatunayang dahilan kaya nagkaroon ng forest fire? Pops J, depende sa kaso, no? Kasi syempre hindi natin malalaman if simple na negligence talaga o talagang sinadya. So, pwede kang magbayad ng 1,000 and pataas na file, pero pwede rin makasuhan. So, depende talaga sa kasong ipapataw sa'yo. Ano ulit, Ray, ang paalala ng DNR sa mga nais mag-hiking para maiwasan ang sunog? Popsy, kung maaari talaga huwag na magdala ng flammable materials para talaga maiwasan na yung mga ganitong sunog. Pero kung talaga nga kailanganin, lalo kung mag-stay or magkakam talaga, sana raw maapula agad yung mga apoy, proper disposal talaga para maiwasan na yung malawakang pagsunog sa mga forest. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.